Bago pa man ang presidential inauguration, susuriin na ng saksi ang mga policy na ipatutupad ng Duterte administration sa isang special report series. At unahin natin ang balak nitong ibaba ang buwis ng mga empleyado at negosyo. Pero pwede namang magpamahal sa mga bilihin. Saksi si Bernadette Reyes. Mas maliit ang income tax, mas maliit din ang kaltas, at mas malaki ang panggastos ng mga may sahod. Kaya excited ang marami na isa yan sa balak na policy ni incoming President Rodrigo Duterte. Pandagdag na din po yun para sa pamilya, yung mga konting mababawas sa tax. Para bababa yung tax mo. Lalaki yung sweldo mo. Mismo ang napiling maging Director General ng National Economic Development Authority ang nagsabing plano rin nilang damihan ang mga tax-exempted gaya ng mga minimum wage earner. Pag mas gumagastos sa mga mamamayan, lumalago ang mga negosyo, dumarami ang trabaho at lumalakas ang ekonomiya. Economic growth is largely benefiting the rich, reverse the sharing of the benefits of economic growth. Pasok din sa economic agenda ni Duterte ang pagbaba sa corporate tax o buwis ng mga negosyo para pumantay sa mga karatig bansa sa Southeast Asia. Ayon sa isang economist, makakahikayat yan ng mas maraming mamumuhunan sa bansa na lilikha rin ng dagdag na trabaho. Ang corporate income tax ng Pilipinas ay isa sa pinakamataas sa Asia. Ngayon, kung mataas ang corporate income tax natin, baka hindi pumasok ang mga foreign direct investment, FDI, na inaasam-asam natin na kung pumasok ay gagawa ng investments at makagagawa ng mas maraming trabaho. At yung matitipid na mga negosyo sa mas mababang tax, pwede magamit sa expansion o dagdag pang negosyo, nalilikha ng iba pang trabaho. Multiplier effect ang tawag dito. Pero pag lumit ang tax, liliit din ang panggastos ng gobyerno sa mga serbisyo at proyekto. Kaya may pamalit. Posible raw yung hugutin sa sales tax tulad ng EVAT na pwede pang tumaas hanggang 14%. Ang problema, tatamaan ng masa. Huwag na taasan. Ibaba na lang kasi kuwawan naman yung mahirap. Kasi hindi naman laging malaki ang kita ng mga negosyante. Pag itatax mo yung middle class na walang kita masyado, lalo na yung mahirap, through sa EVAT halimbawa, wala din. Antay-por yun. Kung hindi natin ipatupad yung mga reforma, hindi rin natin magagawa yung mga investment na kailangan natin, including yung transportation, yung infrastructure. Pwede rin daw magkaroon ng variable tax sa ibang produkto gaya ng langis. Ibig sabihin, bubuwisan lang kung mura pero hindi kung mahal. Kung napakamura ng langis, pwede nating itaas ng konti yung tax para hindi naman tayo kumonsumo ng langis. Right? Kasi masama rin yun sa environment. Kung naman napakataas ang presyo ng langis, pwede naman natin babaan ng konti yung tax para naman hindi mabigat sa ating transport sector. At mababa man ang tax, hindi pa rin dapat pantay-pantay. Pwede raw pag-aralan na tinatawag na progressive tax. Ang dapat na matax, na just yung tax, yung mga nakikinabang sa ekonomiya natin, yun dapat ang magbayad ng mas malaki. Yun ang tawag na progressive taxation. Habang wala pa ang mga tax reform, maaaring pagbutihin muna ang tax collection. From the tax collection, dapat fair. Dapat walang corruption. Dapat maayos din ang allocation process na yan. So dapat yung Kongreso natin, pinag-aaralan nila na mabuti kung paano i-allocate ang ating resources. Ako si Bernadette Reyes, ang inyong saksi.